Ano ang tatlong pang-akit ni Satanas? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy anniversary si Janine and Lawrence. Hello po sa inyo. And yung topic po natin ay 3 Temptations of Satan. Kung paano niya pinabagsak ang una nating mga magulang. Now, sabi po sa Genesis chapter 3, babasahin ko na lang po sa Tagalog, no? Tapos pakinggan natin yung kwento. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? So, challenge ni Satan yung babae. Sumagot ang babae, makakain namin ng kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pakinggan niyo po yung sabi ni Satanas. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Ito direct challenge doon sa salita ng Diyos. Hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. So dito po si Satan, challenge niya directly yung salita ng Diyos at nagke-create ng pagdududa sa isipan po ni Eva. Now, dito po sa verse 6, sabi dito, nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan. Napakaganda sa paningin. At ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito, binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. So, basahin po natin sa English, Genesis chapter 3 verse 6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Now, ito po yung mga katuruan po natin ngayong umaga. Pinamagatan po natin itong 3 sweet voices of Satan. Ganito po yung karakteristik. Una po, the voice of lust of the eyes. Kapag po may boses sa ating pangdinig na nakakaakit sa pita ng pita ng mata, yan po ay boses ng kaaway. Hindi po yan boses ng Diyos. Pansinin niyo po, dito po sa devotion natin ito, merong 3 tayong tatalakayin. Una po, the voice of lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ito pong 3 na ito, makikita po natin ito sa isang verse na ito, sa Genesis chapter 3 verse 6. Una po, lust of the eyes. Ano po ba yung lust of the eyes? Ito po yung pita ng mata. Ito yung kinaiinggitan ng mga tao. Ito yung pinakahahangad ng mga tao. Ito yung mga material na bagay na gustong-gusto ng mga tao. Lust of the eyes. Pita ng mata. Ito yung mga nakikita nating sinusuot ng iba. No, bit ng iba kagaya ng bag, magagandang gamit, magagandang relo, mga damit, no? Magagandang mga sapatos, mga magagandang bahay, magagandang sasakyan, no? Karangyaan sa buhay, kasikatan. Yan po ay lust of the eyes. Of course, meron yung mga overlapping, no, sa 3 tukso na ito. So una po, the lust of the eyes, kitang-kita po natin to sa Genesis chapter 3 verse 6. Sabi rito, when the woman saw, nung nakita ng babae, that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye. So, nakakalugod sa paningin sa Tagalog, no? Sa translation natin, sa
ang salita ng Diyos, napakaganda nitong tingnan. Mga kapatid, kapag meron kang nakikita na gamit ng iba or pinapakinabangan ng iba, tapos nagkakaroon ka ng inggit, nagkakaroon ka ng greed, no? Yun po ay atake ni Satanas sa iyo, no? Atake ng diablo, atake ng kaaway, na ang intention po nito ay pabagsakin ka. Hindi para mapabuti ang buhay mo, kundi para mapasama ang buhay mo. Yan po ay lust of the eyes. Pangalawa po, lust of the flesh. Yung lust of the flesh po, dito sa Genesis chapter 3 verse 16, sabi dito, good for food, mabuting kainin. So nung nakita ni Eva yung bunga, mabuting kainin, sabi niya, parang masarap tong kainin. So yan po ay pita ng laman. Yung pita ng laman, ito po yung lahat ng mga tukso na may kinalaman sa laman. Pwedeng bisyo, no? Yung nanginginig-nginig ka kasi gustong-gusto mo yung bagay na yon. Pwedeng sigarilyo, pwedeng alak, pwedeng droga, or pwedeng sex, no? Lalo na sex outside of marriage. So, or pornography, yun po ay pita ng laman. Kapag merong sweet voice, halimbawa merong umaakit sa iyo, no? Sweet, literally sweet voice yon. Yan po ay pita ng laman na ang intention po dyan ay pabagsakin tayo. So yan po yung ginamit ni Satan, no? Voice of lust of the flesh. Kaya pag may boses sa'yo nagsasabi na sige gawin mo yan, makaka-satisfy yan ng laman. Hindi boses ng Diyos yan. Yan ay boses ng diablo na makakapagpabagsak sa'yo. So yan po, no? Lust of the eyes, lust of the flesh, and then panghuli po yung pride of life. So sabi po rito sa Genesis chapter 3 verse 6, hindi lang siya good for food, hindi lang siya pleasing to the eye, but it is also desirable for gaining wisdom. Sa translation po sa ang salita ng Diyos, sabi po rito, at dahil sa pagnanais ni Eva, pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain nito. So, wala namang masamang maging marunong. Kaso nga lang, yung nangyayari dito, para bang iniisip ni Eva na para may tinatago sa akin yung Diyos. Again, nag-create ng doubt si Satanas sa kanyang isipan. Nag-create ng duda na sinasabi ni Satanas sa kanya, talaga ba? Totoo ba yung sinasabi ng Diyos? Hindi totoo yung sinasabi ng Diyos sa'yo. No? Hindi totoong mamamatay kayo. At sa katotohanan nga niyan, magiging katulad niyo yung Diyos. So doon na pumasok yung pride of life. Uy, magiging katulad ko yung Diyos pag kinain ko yan. Magiging marunong ako. Desirable for gaining wisdom. So dahil dito po, nahulog ang tao sa pagkakasala. So pride of life. Yung pride of life po, kung sa panahon natin ngayon yan, ito yung mga bagay na pinagmamalaki ng tao. Yan, halimbawa po yan, yung pagiging sikat, no? Pagiging famous, o yung estado ng pamumuhay na tinitingala ka ng mga tao, pinapalakpakan ka ng mga kaibigan mo. So yan yung pride of life na pinaka-aasam-asam ng mga tao. Pero again, pag merong mga ganong boses sa ating isipan at ang hindi naman yan ang kagustuhan talaga ng Diyos, asahan mo ang intention dyan ng kaaway ay pabagsakin ka. Hindi yan makakabuti sa iyo. So, ito pong tatlong tukso na ito, matutunghayan din po natin to sa mga susunod na devotion natin, lalo na pagdating sa Panginoong Hesukristo. Yan din po yung tatlong tukso na ginamit ni Satanas nung tinukso niya si Jesus. Naalala niyo po ba yung bread, yung stone? Sabi ni Satan kay Jesus, nakita mo yung bato na yan, gawin mo yung tinapay. Kaya mo naman yan eh. Masasatisfy ka. Lust of the flesh po yun. Pangalawa, kung naalala niyo yung sinabi ni Satan, no, kay Jesus, sige nga, tumalong ka nga dyan kung anak ka ng Diyos. No? Pride of life yun. Yung isang tukso naman na pinakita ni Satan sa kanya yung karangyaan ng mga iba't ibang mga kingdoms.
iba't ibang mga bansa. Sabi ni Satan, ibibigay ko yan lahat sa iyo. Ano po yun? Lust of the eyes po yun. So, yung strategy ni Satan, hindi po nagbabago yan. Laging yun pa rin, no? Kaya alinman sa tatlo na ito po yung kalimitan na pinagdadaanan nating tukso. Now, paano po natin ito isasabuhay? Number 1, acknowledge only the voice of God. Dapat wala tayong ina-acknowledge na kahit kaninong boses, no? Pag narinig mo boses ng, it's about lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, nire-reject natin dapat yun. Of course, sa tulong at pagpapalakas ng Santong Espiritu. We only acknowledge the voice of God. Kasi lahat po ng mabuti na pre-present sa atin, pag yan hindi galing sa Diyos, bagamat mabuti yan, quote and quote, no? Kagaya dito, sa tukso na ito, si Satan naman, di ka naman niya tutuksohin ng pangit eh. Di ka niya naman tutuksohin ng pagtingin mo pa lang sobrang masagwa at hindi ka aya-aya. Lahat ng tukso ni Satanas mabuti sa paningin. Maganda, kaakit-akit. Pero pag yan mabuti, kaakit-akit, pero hindi galing sa Diyos, ang intention niyan ay pabagsakin ka at sirain ang buhay mo. Pangalawa po, be careful with who you listen to. Maging maingat po tayo sa ating mga pinapakinggan. Pwedeng kaibigan natin, pwedeng social media. Hindi ko po ugali na sisihin si Satanas sa lahat ng pagkakataon. Minsan kasi may kaugalian na yung mga Kristiyano na sinisisi si Satanas sa lahat ng oras na para bang lahat ng tukso ay galing kay Satan. Well, minsan maririnig nyo rin sa akin yun, na tukso ng kaaway. Pero yun po ay in general terms. Kasi po yung tukso o yung pagkakasala, hindi naman laging galing yan sa dyablo. Madalas galing yan sa kaibuturan ng puso natin na nahulog na sa pagkakasala. Kaya hindi po ako naniniwala na dapat laging si Satan yung sinisisi. Pag lagi nating sinisisi sa Satanas, para bang wala na tayong kasalanan nun, no? Kasi nga, laging sinisisi sa iba. Tayo mismo, yung puso mismo natin marumi. Yan po ang turo ng ating Panginoong Jesucristo sa New Testament. So sabi ni Jesus Christ, for from within, mula sa puso, nagmumula ang ating mga kasalanan. So, mga kapatid, when we listen to other people, pag hindi ka careful, yung mga pinapakinggan natin, yun yung magdudulot sa ating puso para magkasala. No, yun yung mag-uudyok sa atin. Makasalanan na nga yung puso natin, marupok na nga eh. Lalo pang rurupok yan pag hindi natin iningatan kung kanino tayo nakikinig. So, kapag yung mga kaibigan natin, mga tao sa paligid natin, kapitbahay, workmates, kapag hindi tayo na ilalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pananalita, wag na natin silang pakinggan, no? In a way na papakinggan mo para sundin. Pwede ka naman makinig out of respect, pero huwag mo silang papakinggan para sundin kung hindi naman galing sa Diyos yung kanilang sinasabi. Pangatlo po, confess early. Ito po ang magandang habit natin, no? Kapag nagkasala ka, confess early. Hanggat maaga pa, sabihin mo na sa Lord, sorry Lord. No? Una po sa Panginoon, and of course sa ating kapwa mananampalataya. Sinasabi po ng banal na kasulatan na confess your sins to one another. Na kapag nagkasala ka, isabihin mo sa iyong kapwa mananampalataya para matulungan ka niya. So, confess early to God and to the right person. Pwedeng sa discipler mo, pwedeng sa matalik mong kaibigan, kapwa mo Kristiyano, accountability partner. So, confess mo yung mga kasalanan mo sa kanila para, matulungan ka rin nila. So, confess early. Mas mahalaga na kino-confess natin yung ating mga nagagawang pagkakamali o pag natutokso tayo ng mas maaga, mas maganda, as soon as possible. Otherwise, kakainin tayo ng tukso na yon at yun ang wawasak sa ating mga buhay. So para po sa ating discussion, what temptations are you facing right now? Ano mga tukso o dito sa tatlong boses na ito, ano yung madalas nating naririnig? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at tayo po yung manalangin. Lord, I confess
how easily I am drawn to the sweet voices of temptation, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Forgive me when I choose my way instead of yours. Teach me to listen only to your voice and to be careful about the people and influences I allow into my heart. When I stumble, give me humility to confess quickly to you first, and then to the right person who can help me walk in truth. Fill me with your grace and guard my steps. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget